Jason, ikaw na munang bahala dito. Tara na. Sumama ako. Huling kasama ng dalagitang 17 taong gulang na si Ana Jean de la Cruz ang amain na si Mitchell Diego. Ayaw talaga yung lalaki yun! Wala naman nagawa sa kapatid ko. Demonyo ka! Pero noong ika-23 ng Hulyo, bangkay nang natagpuan sa masukal na bahagi ng Valencia sa Negros Oriental si Ana Jean. Nakapatay ako. Pakisabi sa mga pulis, nakapatay ako. Ang mismong amain na si Mitchell Diego umamin na siya ang nasa likod ng krimen. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, umaga noong ika-21 ng Hulyo nang isama ni Mitchell si Ana Jean para maghanap ng perang pambayad sa ospital. Sakay ng motorsiklo, nakarating sila sa masukal na bahagi ng barangay Kaidyokan sa bayan ng Valencia. Tara, bilisan natin. Uncle, sigurado po ba kayong dito nakatira yung katrabaho niyo? Oo, tara, bilisan natin para makabalik tayo kaagad ng ospital. Akala ng bata, ma'am, may bahay pa sa may unahan, ma'am. Nangyari ng krimen. Walang resistance na nangyari sa paglakad pa lang, ma'am. Hindi sila nag-away, hindi sila nagtalo. Kaya sumama yung bata kasi humingi ng tulong. Yun yung nasa isip siguro ng bata. Parang... Bakit po? Ka dito. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, habang naglalakad, hinatak ni Mitchell si Ana Jean sa gitna ng gubat. Ayoko pa! Dito na ginawa ni Mitchell ang maitim na balak. Hinatak niya yung biktima, ma'am. Tapos doon na sa pinangyarihan na talaga, ma'am, pinubaran. Kasi yung nakita namin yung damit, ma'am, sa itaas na ng kanyang bangkay, ma'am. Base sa aming investigasyon, ma'am, nanlaban yung biktima, ma'am, kasi may gas-gas sa katawan niya, ma'am. Considered na wala na siyang damit at that time, considered na nahala yung biktima. Ang sinabi ng doktor doon, ma'am, yung hymen showed incomplete superficial laceration noted at 5 and 7 o'clock position at the time of examination, ma'am. Matapos ang panghahalay, sinakal ni Mitchell si Ana Jean hanggang malagunan siya ng hininga ayon sa mga pulis. Matapos ang krimen, umalis ang suspect na parang walang nangyari. At nagawa pang bumalik sa ospital kung saan nagpapagaling ang misis na si Annalyn. Dadalhin siya ako ng pera. Gagaling ka na. Dahil sa ginawang pag-amin sa krimen, tuluyang inaresto ng mga pulis si Mitchell Diego. Nang nalaman namin na may positive yung sinabi niya, pag-aresto, inasahan ng Miranda, ma'am, yung suspect sa kanyang ginawang kasalanan. Hindi ko naman sinasadya yung nangyari. Nagamit lang ako ng umagang yun. Kaya nagawa ko yun. Kaya ako naamin, nakonsensya ako eh. Sising-sisi ako sa nagawa ko. Parang anak ng turing ko sa kanya eh. Nahanap sa kasong pagpatay at panghahalay ang suspect. Kasalukuyan siyang nasa kustudiya ng Valencia Municipal Police Station. Ika-24 ng Hulyo,
3 araw matapos huling makita ni Annalyn ang anak, muli niyang nasilayan si Ana Jean. Pero sa pagkakataong ito, wala nang buhay ang anak. Nakapanayam ng investigador ang suspect na si Michelle Diego. Ayon sa kanya, gumamit siya ng ipinagbabawal na gamot noong nangyari ang krimen. Sa hospital, nakadrugs na po ako noon, ma'am. Tapos pumunta kami doon sa Kaijukan. Sakit yung ginagawa ko sa stepdaughter ko. Na-rape ko siya. Sinabi niya siya sa akin, patayin mo na ako, uncle. Sa investigasyon ng mga pulis, hindi makatotohanan ang mga pahayag ng suspect na ang mismong biktima ang nag-ayang makipagtalik at nagsabi na patayin na lang siya. Kung mutual yung usapan nila, bakit niya papatayin yung biktima? Sa record ng pulisya, dati na rin inireklamo sa panghihipo at pagnanakaw ang suspect na si Michelle. Pambubuso rin, ma'am. Ganyang na reklamo sa kanya. Reported lang, ma'am. Hindi yan talaga kaso. Hindi na file, ma'am. Base lang yan sa mga relatives nila. Ano? Ako na magiging tatay mo. Ang hinipuan ni Michelle, ang mismong bunsong kapatid ni Ana Jean. Hinawakan niya po. Yung bata po sumbong sa akin po. Sabi niya po na hinawakan na yung ari niya. Itinanggi ito ni Michelle. Galing ako ng trabaho, yun ang magpasaya sa akin, yung bata na yun. Hindi ko yan totoo, ma'am. Ang mensahe ko na lang sa kanila, ma'am. Sana dumating yung araw na mapatawad nila ako, ma'am. Kasi gusto ko lang humingi ng tawad sa kanila eh. Sa ginagawa ko. Kaya ako sumuko. Kasi pananagutan ko talaga yung kasalanan ko, ma'am. Matinding galit ang nararamdaman ng pamilya de la Cruz sa sinapit ni Ana Jean. Gusto ko rin sana pong patayin, ma'am. Kasi di ko magawa eh. Hawak na kasi siya sa otoridad eh. Kaya pinabayaan ko lang po. Kaso na lang po namin ang ihabol sa kanya. Hindi raw nila sukat akalain na sa kamay ng itinuring nilang ama, magwawakas ang buhay ng dalagita. Kaya na dyan po, ma'am, bigyan ko po siya ng hustisya po para matahimik na po siya. Yun lang po, hustisya lang po talaga. Nitong August 11, 2023, pumanaw na si Annalyn de la Cruz, ang ina ng biktimang si Ana Jean dahil sa kanyang sakit na anemia.